Hi guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. Guru and go. Hindi ka makatulog, hindi panatag yung isipan mo, parang nainsumya ka, gusto mag-reach out to mag-offer ng something huge, or else pwede din na-attract mo yung huge offer, or you want a commitment, or pwede din na ikaw itong makatanggap ng huge offer, or else ikaw itong gusto offer ng huge offer. You're attracting money, pwede din when it comes to money. You're attracting stability, opportunities, sa Ace of Pentacles. And you are positive kasi dominant yung yellow dito na mag-reach out. O kung ano man yung ginagawa mo, kung anong balak mong gawin, alam mo yung consistent ka. Ganun. Meron ka na kasi ni-release o ni-let go, yung pabagal-bagal ka, yung binabagalan mo yung pag-take na action, yung yung pag-o-offer, baga natatagalan, yun ang na-release mo eh. So ano pa? Kahit na may deceit, to. Merong gumagawa, merong nag-create ng illusion na black. Kadalasan sa isipan nyo ng person mo, kung person mo yung padil mo. Merong gumagawa niya ng deceit na parang yun ang mahadlang, black, na parang hindi kayo pwedeng magsama, magano'n, ang dami lang rason, ang dami lang hadlang, black, ganyan. Na parang malabo na magsama kayo, na ganun, because they create illusion or they manipulate your mind, ganun. May deceit nga eh. Pero still goal-driven ka. And positive, dominant yung yellow dito, and passionate na sa katuparan, gawin ang goal mo. May pupuntahan ka, may bala ka mag-travel, and you are brave and positive and pure your intention. May puti din dito. Maring nag-impake ka na kasi may bag dito, or yun talaga ang pinipili mo. Pwede namang manatili ka, pero yun ang pinipili mo, to travel, to take action. And you're passionate and brave to do it. Dahil, what's with the Three of Pentacles in reverse? Dito. Dahil itong person na hindi ka nag-uusap dahil merong deceit nga, no, between the two of you. Walang collaboration. Walang collaboration sa inyong dalawa. Walang pag-uusap. Walang pagtutulungan sa inyong dalawa. O hindi mo pa siya kasama. O walang communication. Walang parang you're not yet building a team, or you're not together yet. Parang gano'n, no? Umaring wala pa talagang pag-uusap sa inyo. Wala pang, umaring itong person na to ay hindi ka na-recognize. Tama ba? Hindi ka niya na-recognize as the one. Let's see. Hindi ka niya na-recognize as the one, no? Yan ang gusto mo mag-umpisa kayo ng
na passionate kayo and positive yung umpisa ninyo. Basta may gagawin ka dito na action na hangad mo, very positive ka na mag-grow yan siya. O yung maging result ay mag-grow yan siya, no? Mabuhay, no? Kunwari, kung relationship man yung intention mo to be in a relationship with that person, ay mabuhay ang sisimulan ninyong relationship, hindi siya mamamatay, hindi siya mauwi sa wala, kundi mabuhay siya and it will lead into this. Para bang tanim na pag tinanim mo, mabubuhay siya guys, na magkakaroon agad, mabuhay, mamulaklak, lalaki, no, ganon. Magkabunga. So, ayan, no, nakita niyo may bulaklak yung one dito. So, talagang passionate ka na mag-take ng action kahit na hindi ka na-recognize ng person mo. Dahil meron na illusion, merong nag-block, merong gumawa ng deceit na nag-create ng illusion sa isipan ng person mo o sa isipan mo din o sa inyong dalawa, sa inyong connection. Yan. Kaya siguro hindi ka niya na-recognize. Alam mo yun na may gumawa ng deceit kaya hindi ka na-recognize ng person mo. Let's see. Ito yung tinatanong ko dito, guide ko. Hindi mo alam na kung kaya hindi ka na-recognize ng person mo as the one kasi merong gumawa ng deceit, no? O parang may nag-create ng illusion sa isipan ng person, no? May gumawa ng deceit sa kanya, no? O sa inyong connection na parang yun ang nagbablock, yun ang umaadlang for you to be together. Hinadlangan kayo para hindi kayo magsama, para hindi matuloy na ma-unite kayo. Makita agad ng person na you're the one. Pag wala yung deceit na yan, wala yung illusion, wala yung blocks na yan. So, yan. Pwede din itong reversal sa iba. So, the magician in reverse. For clarification with the magician in reverse here. Bakit in reverse yung magician dito? Kasi hindi ka na mapa-overthink ng mga witches or wizard. Hindi na nila ma-manipulate, hindi na nila ma-atake yung isipan mo. Yung mga gumagawa ng witchcraft spells, mga bulong, palipad hangin, mga ganyan, basta witch or wizard yan, hindi na sila makapang-atake, hindi na sila makapang-manipulate, para bang wala na silang kakayanang ma-influensyahan pa yung isipan mo o wala na silang powers. Alam mo saan galing yung powers nila? Sa kadiliman niya, guys. Sa devil, sa fallen angels. Doon yun naman sila na maasa eh. Sa mga fallen angels o sa kadiliman. Kaya nga pag namatay sila, alam nyo na, may parusa agad sa kanila. Di ba? Alam naman natin yan. Nasa Bible yan. So, hindi na sila makapang-atake o hindi na makapanugod yung kanilang mga atake. O kaya yung mga sinesent nila, yung manipulation, spells, conjuration, bulong, mga ganyan, o may mga sinesent sila, mga evil forces, hindi na nakapang-atake, na nakawala ka na sa trap nila. Ganon din sa person mo, possible. Hindi na kayo mapastagnant ng mga yan. Number one na inatake nila yung isip eh. They send illusion, blocks, attacks. Ganun nila. At ang effect niyan, mag-overthink ka eh pagka natake yung isip mo eh ng mga yan. Ano ang next na mangyari sa inyo ng person mo? Maka-recover ka na sa grief.
At hindi na magtagumpay itong mga, maybe third party ba yan? Three of Cups dyan. In reverse. Yeah, third party yan. And merong maging guarded sa third party. At tuluyan na maghiwalay, hindi na makapaglagay ka na ng guard or defense. Let's see. Yeah, defense, attack ng third party. Kung kaya, ma-separate yan sa'yo. At hindi nakakapit sa'yo yung sinisense sa'yo ng third party. Kung kaya nga, makarecover ka na from sadness, grief, emotional turmoil, and itong mangyayari sa inyo ni person mo, hindi ka na ma-left out in the cold. Makarecover ka na sa yung feeling na abandoned or na left out in the cold or pagdurusa, no? Nagdusa ka man dahil sa na left out in the cold ka, ganon. And maging goal-driven ka. Maging passionate. Mag-blooming, ganun ba? Mas lalo ka maging positive, charismatic. Mas lalo ma-boost yung confidence mo. Magkita kayo ng person mo, mabuo kayong dalawa, maaaring kasal kayo agad. Kasi parang kinakasal man yan dito. Pwede yan. Kasal kayo agad. And then, o kaya magkita lang kayo, no? O mabuo kayong dalawa ba? Upright pa ba to? Merong courageous and brave and excited and positive and passionate na mag-take na action. Upright man. Gusto niya kasing pigilan. Ito yung magsama kayo ng person mo. Ito, mang-atake siya. No? Gusto niyang pigilan, bitter siya. Para maingitira. No? Gusto niyang pastakin kayo, pigilan kayo. May ganyan. Haharang, gusto makipag-compete. Ba yan? Third party. Third party daw yan. Bitter siya, gusto niya mamigil, gusto niya mangharang, manghalang, blakan kayo. Yan siguro isang gumawa ng scheme and deceit niya. Very interested to na makipag-compete. May gagawin siyang witchcraft. Pastakin na eh. Hindi. May gagawin siya na deceit and a deceit. Deceit daw. May gagawin siya deceit. Upright pa ba ito? Parang pahala ka. Upright na ito. Pero hindi yan siya makapang-oppress. Hindi yan siya makapangharang. You will be together na yung person. Alam niyo kung ano mapala nito? Gumagawa ng deceit na to. Gusto kayo halangan ng pigilan. Lalo na kung nakatadhana kayo ng person mo. May pirno nga lang yan. Lalo na walang pagbabago yan. At demonic or any deceit. Ganun pa rin yun. Deceit pa rin yan. Umiiral sa kanyang greediness. Umiiral sa kanyang greediness. So, alam niyo kung ano yung warning ni Jesus Christ sa mga greedy? Ang mga greedy hindi magmamana ng aking kaharian, sabi ni Jesus Christ, di ba? So, alam niyo na kung ano yung mangyayari sa mga greedy. Kaya nga, kung gustong masave ay talagang
Kailangan piliin ang maging mabuting tao. Huwag maging deceitful, huwag maging evil doer. No? You need to stop keep sinning and doing. You need to stop doing evil. You need to change your heart. You need to change yourself. To transform yourself. Diba? So, ayan. Maging masaya kayo nitong person mo. Umuwi kayo ng prosperous, kompleto, magkakaanak kayo. No? Magkakaroon ka ng responsibility, syempre magkaanak kayo. Pero, kikere mo naman yan. Positive ka and passionate, kikere yan siya. May mga ex ka dito na masasaktan. Na gustong magkaroon ng yung beginning sa inyo na mag-take ng risk. Pero hindi sila magtatagumpay. Or maybe kung na mapuno sila ng baggage ba? Sila pala mapuno ng baggage para mabigat yung dala-dala nila. Yung ganun, nasasaktan kasi sila. Kasi hindi sila ang inoferan mo na magkaroon ng relationship sa inyo ulit, ganun. Na magkaroon ng balance sa inyo. Sasaktan sila kasi iba yung mahal mo. Kasi hindi sila ang gusto mong mapangasawa. Wala, kung ayaw mo, iba't mong pilitin, di ba? Yung sarili mo, kung ayaw mo. Di mo kailangan maging people pleaser. O alam mo, hindi ka maging masaya eh. Ba't mo pilitin ang sarili mo? Pagka ganun kasi, na parang pinipilit ka lang, kadalasan gayuma yan, ginagayuma ka lang nila. Yung ginagawa yan sila na demonic. Kasi iba na yung mga kasama mo sa buhay. And, goal-driven kayo, buo yung loob nyo. Magkakaroon ka na kasi ng partner in life. Mamuhay kayo ng positive. And, masaya kayong magkasama. Goal-driven kayo. Siguro may mga i-achieve kayong mga goals dyan. Manghinayang kasi sila sa'yo. Kasi pagdating sa kanila, hindi ka sigurado. Iba yung sineryoso mo, iba yung talagang mahal mo, iba talaga yung... Ito yung person na gusto mo talagang mapangasawa. Sino man to. Yung mapapangasawa mo. Yan. Pagdating sa kanila, hindi ka nagtitake ng action. Pwede yung iba dito, yung ex mo, yung iba may gusto lang sa'yo. Kasi nagtagumpay ka, no? Na makarecover sa deceit nila. Yung naging malungkot ka, naging sad, lonely. Deceit nila yan. Nagtagumpay ka o naging victorious ka over their deceit. Hindi mama deceitful sila. The High Priestess in reverse. More clarification of the High Priestess in reverse. Ito yung King of Wands na may addiction. Maybe obsessed sa'yo or may addiction. Ano yung na-addict sa'yo? Na-addict sa'yo. Si King of Wands. Gusto mo malik. Gusto mag-offer ng cup of love. Gusto mag-reach out.
Dahil hindi na siya pakontrol ng hindi na nag-work sa kanya yung ginagawa na spiritual ng iba o manifestation na reject niya. Kaya confident na to na i-message ka. Importante siya i-message ka. So, swerte mo tong tao na to. Possible kasi kung mag-umpisa na yung swerte mo. Nasa taas ka ng wheel of fortune. And yung respetuhin ka. At mataas na yung status mo. Yung ganun. And hindi na niya kinokontrol yung sarili niya. Hindi na siya yung parang majestic ba na prideful na mapagmataas. What's with the Queen of Pentacles? Hindi ka na ma-restrict ni Queen of Pentacles. Unstable si Queen of Pentacles. I don't know kung ano yung si Queen of Pentacles. O mahina si Queen of Pentacles. Weak na siya, weak. And that's why na-in-love sa'yo or pinapahalagan ka o malaki yung halaga, yung worth mo, yung value mo sa King of Wands. Kung may iba pang person, parang yung si King of Wands, yan na yung yung may offer sa'yo. Yan na yung meron kayong soul connection. Attracted siya sa'yo talaga. And gusto kanya magpangasawa. Very bold and daring na siya and positive na mapangasawa ka. So, yan, ito na lamang for collector.